Humarap ngayong araw sa impeachment trial ang tatlong naghain ng reklamo sa ombudsman laban kay Chief Justice Renato Corona. Ang testigong si Harvey Ke ng grupong Kaya Natin Movement, nasabon ng husto ng mga senador. Hindi raw kasi siguradong authentic ang mga hawak niyang dokumento tungkol sa di umano'y dollar accounts ni Corona. Live mula sa Senado, may report si Ruth Cabal. Ruth? Jessica, mga dokumentong galing sa anonymous source, yan ang naging puntirya ng ilang senador nang sumalang sa witness stand yung isa sa mga nagsampa ng kaso sa ombudsman laban kay Chief Justice Renato Corona. Were you a witness to all of these accusations that you make against the Chief Justice? No, Your Honor. You cannot even be a witness and you are foisting yourself as a complainant before the public? What kind of good governance are you trying to promote? You're acting on anonymous sources. Every time there is something that requires identification of the source, the prosecution says there is no source. It came anonymous. Ang pinagbubuntunan ng galit ng senadora ay si Harvey Ke, lead convener ng NGO na Kaya Natin. Isa si Ke sa mga nagsampa ng reklamo laban kay Corona sa ombudsman para imbestigahan ng Chief Justice dahil raw sa umano'y ill-gotten wealth. Noong May 7, sa harap ng isang news team ng ABS-CBN, nagbigay rin si Ke sa opisina ni Presiding Officer Juan Ponce Enrile ng isang envelope na naglalaman daw ng mga dokumento tungkol sa mga umano'y dollar at euro accounts ni Corona. Pero para kay Enrile, hindi ito wasto. Dapat daw sa ombudsman dinala ni Ke ang mga dokumento. I received those documents anonymously last May 3 at the mail area of our office. I felt that the Senate would be in the best position to evaluate this document and see if it can be used or not. I did not bring any television crew. In fact, they waited for me there, and I was actually surprised. I'm ordering you to show cause why you should not be cited for contempt by this impeachment court. You are trying to influence this court by bringing these documents. I did not open it, I did not read it, because I do not know what these documents are. But I felt insulted and offended. I did not really intend any malice. I have already issued an order to you. Show cause why you should not be cited for contempt. Inamin din ni Ke, hindi siya sigurado sa authenticity ng mga dokumento. Ang ilang senador, pinuna ang tila ilang ulit ng paglabas sa korte ng mga dokumentong galing sa anonymous o di nagpapakilalang source. Gaya ng umano'y bank documents na binigay daw ng isang di kilalang small lady kay Prosecutor Reynaldo Umali at ng mga dokumentong iniwan lang daw sa gate ng bahay ni Quezon City Representative Bolet Banal. We have had delivery via Little Lady. We have had anonymous delivery via hanging it on the gate. I am just interested to know what new and novel way do we have for the anonymous delivery to your offices, Mr. Ke? I saw it placed in our mail area. In our office in Loyola Heights, in Barangay Loyola Heights in Quezon City. Who is Mr. Anonymous? Since I want to ask the PNP and the AFP to issue an arrest order against him. Why is there a proliferation of Mr. Anonymous in this archipelago? And you're head of something that promotes good governance? That's your idea of good governance? You act on anonymous complaints? You don't even bother to examine for yourself using your own brains whether these complaints are fair or not? Giving those alleged documentary evidence to the Senate President when you should know full well, even as a layman, that no person is allowed to try and influence a judge in the course of the proceedings. Yet you brought with you a TV crew and you say that you were surprised that they were there. My goodness, you're asking us to ignore the mathematics of probabilities. That is why I'm angry with you. Consider yourself admonished. And then now you admitted that you're trying to call reporters. And you're trying to sell, or you're trying to offer these documents that you presented the Senate President. Those authenticated and verified documents. Sinungaling ka.
Ang mga kasamahan naman ni Ke sa NGO na Kaya Natin tila pinanghinaan ng loob matapos sumalang si Ke sa witness stand ngayong araw. Ikaw na nga yung merong gustong ipaglaban. Ikaw pa yung masama. So what kind of a country do we have? Bago si Ke, pinatawag rin bilang hostile witness ng depensa si dating Congresswoman Riza Ontiveros Barakel na isa ring complainant sa ombudsman laban kay Corona. Did anyone at any time instruct you, advise you, convince you, or suggest to you to file the complaint before the Ombudsman? Hindi po, Your Honor. Kami pong sumulat ang nagdesisyon. Huli namang sumalang sa witness stand ngayong araw si Emmanuel Santos, isa rin sa mga naghain ng reklamo sa ombudsman laban kay Corona. Sa kalagitnaan ng testimonya ni Santos, nausisa siya ni Senator Jinggoy Estrada tungkol sa pag-aari niyang eskwelahan na ayon mismo sa kanya may closure order na mula sa Commission on Higher Education o CHED. Tanong tuloy ng senador. And that is the reason why you filed a case against the Chief Justice before the Ombudsman, hoping that the Office of the President will reconsider the closure of your no, sir. It was it was a long time ago, you know. When there's no connection. No connection, eh. Wala. Pinagmalaki din ni Santos ang mga dekalibre umanong graduate ng kanyang eskwelahan, kabilang na ang anak ng isang senator judge. Si Rolyo. Yung dating boyfriend ni Lovie. Sabi niyo, anak po ng senador? Oo nga, si Rolyo. Si Jolo. So anak ni Senator. Magaling naman. Sabi ng depensa, ang mga testigong ito pinatawag raw nila para ipakitang simulat sa pool, walang basehan ang mga alegasyon laban kay Corona. Our theory is that all the evidence presented that will indicate that the Chief Justice did not disclose properties in his SALN are grossly exaggerated, unreliable, fabricated, or at the very least, Your Honor, illegal comes from an illegal source. And therefore, Your Honor, it is our theory that this evidence would not stand legal scrutiny and would not be sufficient for a conviction of the Chief Justice. Jessica, para naman sa prosekusyon, yung mga testimonya daw ngayon ay wala naman daw naging epekto at kumpiyansa sila na hindi nito napahina yung una ng testimonya ni Ombudsman Conchita Carpio Morales tungkol doon sa mga umanay dollar accounts ni Corona. Jessica? Okay, Ruth, isang hindi ko maintindihan, pare-parehong hostile witnesses yung tatlong testigong iniharap ngayon, no? Pero bakit kay nabunton yung lahat ng galit? Ang nakita lang natin dyan kanina na base na rin dun sa napakinggan natin sa hearing kasi nga ang punot dulo niyan yung naging sinumite niya na mga dokumento doon sa opisina ni Presiding Officer Enrile, no? Yung sinasabi nga nila na parang wala naman yung basehan, ni ikaw hindi mo nga alam na kung authentic ang mga dokumento na yan. Bakit mo pa sinubmit dito sa Presiding Officer? Parang mismong si Enrile, sinabi niya na naiinsulto siya sa ginawang hakbang na yan ni Ke at dapat ay sa ombudsman niya na lang diniretso. Medyo nagdududa sila doon sa objective ni Ke kasi nga meron na nga sinasagawang investigation itong ombudsman at doon din naman siya nag-file ng complaint sa ombudsman. Kaya katakataka daw kung bakit dito pa sa Senado sinumite ang mga dokumento na yan, Jessica. Okay, yung mga dokumentong yon inilagay niya sa isang pulang envelope na ibinigay niya kay Senate President Enrile. I understand hindi man lang nabuksan yung envelope na yon? Tama, Jessica, ang paliwanag kanina ni Enrile ay tinanggap lang daw yan ng kanyang receiving officer at hindi niya nga daw yan ginalaw. At in the past, nabanggit na rin yan sa hearing, no? Ang sinasabi kasi ni Enrile, ayaw niyang maging part kahit na sabihin man illegal daw. Baka illegal daw yung pagkakakuha ng mga dokumento na yan and he doesn't want anything to do with that. Yun ang sabi ni Enrile, Jessica. Okay, but does anyone know kung ano ang laman ng mga dokumentong yon? Kanina binuksan yan at may mga nagbasa na I think it was a senator and also the defense lawyer, no, na sinasabi nga na may notations dyan about dollar and euro accounts at meron din daw dyang ilang mga pangalan daw supposedly ng mga nagdeposito ng pera pero hindi na binanggit yung mga pangalan na yan sa hearing kanina, Jessica. Okay, pero hindi na yon tatalakayan, I suppose. Pero di ba merong show cause si Senate President Enrile kay Ke? How will they go about that? Yun, kailangan required siyang mag-submit nga niyang show cause order para ipaliwanag kung bakit hindi siya isa-cite for contempt, no? Pero wala naman kasing binigay na palugit itong si Enrile kung hanggang kailan dapat magsumite si Ke. Okay, ang isang hindi nasasagot ng Kaya Natin, no,
na dapat natatanong. Si Bolet Banal, Congressman Banal, is part of that group, no? Kaya natin. And then ito ngang si Harvey Ke. At pareho sila ng rason. I think it was Senator Bongbong Marcos who raised that issue, no? Sinabi niya may small lady, although si prosecutor, yung isang prosecutor ang nagsabi noon. Ngayon, Bolet Banal and Harvey Ke belong to Kaya Natin. At parang napaka, ano ba yun, tsamba lang na pareho silang rason na si Bolet Banal dinala sa bahay niya yung mga dokumento. Ito naman si Harvey Ke, dinala rin lang sa opisina. They don't know where the documents came from. Medyo halos pareho nga yung naging linya nila na galing sa anonymous source. And kanina kaya paulit-ulit din na dinidiktik itong si Ke kung saan ang galing yung kanyang documents. Pero yun lang naman din yung napaliwanag niya na basta na lang daw dumating doon sa kanilang opisina yung mga documents na yan. And banggitin na rin natin, nabanggit din naman sa hearing kanina na aside from Bolet Banal, si Representative Erin Tañada rin is also a champion or parang role model din daw nitong Kaya Natin movement. So medyo nabanggitin kanina at kaya medyo namalisyahan ng kote yung mga ganyang connections, Jessica. Okay, pero di ba pag humaharap sa Senado at ginawang testigo, they swear to tell the truth, under oath yon. So the public presumes na they were saying the truth kahit medyo pare-pareho yung naging rason nila dun sa pinanggalingan ng mga dokumentong meron sila. Tama, Jessica, kasi kung mapatunayan naman na nagsisinungaling, that's another ground for contempt. At kanina, natanong din naman siya ng isang senador na posible bang baka ikaw mismo gawa-gawa mo lang itong mga dokumento na ito. At tinanggi naman yan ni Ke, Jessica. Okay, maraming salamat, Ruth Cabal.